Patuloy nga po ang ginagawang pagdepensa ni Attorney Nicholas Kaufman para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Para po malaman ang reaksyon ng mga biktima sa mga sinabi ni Kaufman, makasama natin ngayong gabi si Attorney Jojo Lacanilao, ang convener ng Duterte Panagutin Campaign Network. Attorney Jojo, welcome po sa ating program. Magandang gabi po. Good evening po, attorney. Good evening. Thanks for having me on. Attorney Jojo, ano muna, may general reaction dun sa hindi pa naman tapos, may 1 hour left for him after this program. Pero yung mga paunang sinabi ni Attorney Kaufman na sumubok po na nabasagin yung mga inihatag ng prosekusyon. Well, kayo na mismo nagsasabi, no? Yung parang binabalik nila yung defense. Naalala niyo si Secretary Abella, si Martin Andanar, pag may sinabi si Presidente Duterte na masama, the next day sasabihin nila, joke only. Ngayon, ganun din yung parang defense ni Kaufman ngayon. No? Huwag niyong paniwalaan yung narinig niyo. Isipin niyo, nagsalita rin siya ng maraming speeches na in-uphold niya yung rule of law and all that. Nabasa ng prosecution yung sabi nila, yan ang style talaga kasi alam naman niya yung law, naghahanap siya ng tataguan at some point. Pero sinabi rin niya talaga, itong malinaw na to. Parang ang analogy ko dyan, isang asawang lalaki na binubugbog yung babae at sasabihin, mahal naman kita, naalala mo, dinala kita, dinate kita, sinini kita, binigyan kita ng bracelet na ginto. Iyon ang pagmamahal ko sa'yo, pero binubugbog kita. So, anong silbi nung date na yon kung binubugbog mo rin yung asawa mo? Ganun din to eh. Kill, 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 and then ngayon, redefine ni Secretary Panelo ano ibig sabihin ng kill. Magkumuha nga tayo ng Webster Dictionary dyan, ano ibig sabihin yan. At napatunayan naman, yung neutralize means kill, no? Pinakita naman ng prosecution. Yung pinakita ng prosecution, tip of the iceberg lang yun eh. But I think at this point anyway, parang nakuha na nila yung substantive grounds, no? Para ituloy ito sa trial. At yung isa pa, yung parang sinabi kanina na walang diretsong testimony na magsasabi na si President Duterte mismo ang nagsabing patayin niyo yan. Wala naman talagang ganong allegation. In fact, ang tawag sa kanya indirect perpetrator. Tapos pinakita nila yung chart na meron tong may structure to eh. Hindi naman diretso si President Duterte nag-utos dun sa pulis na pumisil ng gatilyo. Wala naman ganon. Pero meron siyang mga structure na nasunod. Kaya hindi mo na kailangang ipakita na si Duterte mismo nagsabi, patayin mo yan, 49 yung victims na yan, isa-isa sinabi niya patayin niya. That's just not gonna be, it will not fly, no, as an argument. Kasi in the face of strong evidence, no, 7,000 yung inamin nila namatay eh. And then almost ang defense lang nila ng laban. So tignan natin kung maniniwala ang court doon. Pero it just stretches the credibility of that statement. Yung latag kanina ng mga salita ni Attorney Kaufman, medyo nahahawig na, no? Sir, doon sa ginagawang paglalatag din ng pahayag ng kampo ni na FPRRD. So nakikita nyo na ba dito yung influence ng legal team na mga Pinoy na bumiyahe doon? Baka baligtad, no? Baka sila yung kumukopya dun sa sinasabi ni Kaufman, no? Yun, clearly, the next day, nung unang araw, may spin na kagad sa the next day, no? Kasi kita nila parang, wow, slam dunk yung sinabi ng prosecution. Kasi matibay yung ebidensya. The court will look at evidence, hindi yung mga insinuations. Tsaka denials, no? Denials lang yun eh. Ano yung prueba nyo na talagang walang kasalanan si Rodrigo Duterte in the face of very specific evidence na nilatag ng prosecution. Napakaganda, methodical and clinical, no? Yun ang hinihintay ko eh. Ano yung panlaban nyo dyan? For now, talagang denial lang ang sinasabi nila. Joke only. Tapos, ang biktima rito, si Duterte, ang may kasalanan dito, media, buong mundo, niririg niya yung mga victims, political people, nagsama-sama sila para wasakin si Duterte. May pagkaganong victimhood yung argument nila eh. Walang credibility yun eh, in terms of being an argument, legal argument.
Attorney, good evening. Si Chicky Verhel po ito, no? Ang sabi po ng depensa ay, well, nanlaban yung mga napatay po, attorney, no? And you mentioned it kanina, yung nanlaban. Sa tingin po ninyo, o sa pagkakaalam po ninyo, paano po ititreat itong nanlaban ng ICC po? Ay papatunayan nila na nanlaban kasi self-defense, Chiki, is an affirmative defense. Kailangan patunayan mo. Ang problema lang dun sa defense na yon, inamin nila na may napatay. Yung sa may admission yun eh. Hindi nila dininay ang Tokhang eh. They cannot deny the fact of Tokhang. Yung defense ni Senator Bongo, yung defense ni Secretary Aguirre, sa kanila, nangyari yan, hindi ako kasama dyan. So, ganun din eh. Hindi nila ma-defend na walang Tokhang. So, they're moving away from that. Ang general noon pa naman to, no, gina-justify nila lahat nitong killings na to. 7,000 aminado na yon. Pero sa human rights groups, may 20,000, 30,000 na figure. Sasabihin na lang nila nanlaban eh. Self-defense. Okay, it's an affirmative defense. Show me na may self-defense na nangyari. Asan yung baril na ginamit sa iyo ng kalaban mo? 7,000 na baril ang papakita mo dyan para sabihin mo na nagkaroon ng threat dun sa mga pulis kaya pinagpapatay nila. So, you know how it goes, no? Parang pag pinakinggan mo yon. Ngayon ang nilitis na sa court at nag-uusap na tayo ng ebidensya, makikita mo how shallow, ang tawag ko nga, cartoonish that kind of defense is. Cartoonish. Pero, okay, sir, tomorrow, bukod doon sa, kumbaga, pag-summarize nung mga nangyari ng both camps, merong detention hearing and the ICC has granted the request of former President Rodrigo Duterte na teka, skip na yan, hindi na siya magpapakita. Anong epekto nun kung meron man? Or does it matter kung physically present siya or hindi? Well, yung rules kasi ng ICC allow it, no? So, wala tayong argument doon kasi pinapayagan ng rules yun eh. So, ako, I have no qualms about it. It will, sa akin, whatever. Pag natuloy naman to sa trial, the rules now state na kailangan nandun siya sa trial. Ang palagay ko sa panahon na to, ang assessment ko lang, humble opinion ko, mukhang matutuloy tayo sa trial. And at that point, hindi na pwedeng magtago si President Duterte, papakita na siya, and ultimately, haharapin na niya yung mga biktima at saka yung mga nag-aakusa sa kanya. Based on my intro kanina sa inyo, Attorney Jojo, meron kayong komunikasyon doon sa mga biktima. Ilan sa mga biktima nitong madugong war on drugs sa tinatawag nga nila. Nakikita nyo na naman din siguro yung mga nangyari kahapon kung papaanong naglabas ng fake photo nung ilan doon sa mga kaanak ng mga biktima. Pero at the same time, fake na nga, parang nabully pa sila doon sa mga comment section at doon sa mga threads. Kamusta baka may balita kayo kung kamusta yung ilan doon sa mga, baka lalong matakot yung ibang mga mga biktima. Natotraumatize sila, and that shows you it's really below the belt, di ba? Biktima na nga yun eh, no? Nagpunta ron, walang mga pera yon, pinagtulong-tulungan lang para makapunta ron. Tapos wawasakin sila ng isang fake news, talagang invalid, walang basis para wasakin sila. That's really sobra na yun eh. It's just beyond the pale, no? And kung sino man yung gumawa niya, walang konsyensya eh. And we know who did it. Kaya may epekto yon. In fact, tomorrow I'll be talking to the victims na nandito sa Manila to assuage yung mga fears pa rin nila. Kasi baka magsiurong, meron bang fear na baka magsiurong sila because of what's been happening? So far, so good naman at naalagaan naman sila at marami sa kanila, to be honest, natatakot, pero marami rin matatapang at hindi uurong. Sapagkat ngayon, ang tingin nila ay kailangan ng lumaban sila. Ito may hirap to, Jove, no? Wala talaga tong tagapagtanggol at bago namin sila nakuha lumabas, maraming pagkukumbinsi sa kanila at in fact, nung maisip na nila na hustisya yung pinaglalaban nila, marami sa kanila talagang maninindigan na. Pero may epekto yon at makikita natin kung gaano ka-vicious yung grupo ng mga Duterte, no? Na pag yung mga walang panlaban talagang wawasakin lang for what? Para makalusot ang may mga kasalanan. So, yun yung net effect noon. But generally, pinagtatawanan din sila
fake news naman sila, nilabas lang namin yung katotohanan at nakita naman na talagang AI generated. And I don't know anong nakukuha ng mga gumagawa, hindi ko maintindihan. Attorney, since you're talking about the police operations ngayon, no, para lang po mas maintindihan po ng mga taga-subaybay po natin dito ngayon, ano po yung pinagkaiba ng, well, for lack of better terms, normal police operations versus yung sistematikong pagpatay? Yung dati talagang walang due process eh. Kasi alam mo, I was part of an NGO before na tumutulong kami ma-train ng mga pulis sa NBI on building cases. Kasi alam namin na minsan nagsho-shortcut ang pulis eh. At sa hirap talaga mag-prove ng case minsan, sino-shortcut nila, barilin na lang natin to. Yun yung meron na nun eh. Kaya lang nung pagdating ng, so tinuturuan mo sila due process, democracy, human rights, etc. No? May tinuturuan kaming gano'n. Pagdating ni Duterte, winasak niya lahat yun. Kalimutan niya na yung due process. Ngayon, because of 6 years, no, martial law, nahirapan na tayong ibalik yung preeminence ng civilians, kasi maraming mga police military na lumaki ang ulo. So we were succeeding hopefully at that time. Pagdating ni Duterte, winasak na naman niya yun. And ako, ang kinakalculate ko, alam na matanda na ako, I'm senior. Will take again 10 to 15 years of educating and training the police officers and say, hindi ganyan ang pag-handle ng krimen. Kailangan may due process. Bago tumatak sa utak nila yon, madaming beses na gagawin natin yon. At maraming beses tayong mag-accountability dun sa mga lalabag noon. Kailangan na magkakaroon sila ng accountability, hindi impunity. Panahon ni Duterte, pinopromote niya talaga impunity. Patayin niyo yan, papardon ko kayo. Wala kayong kailangan isipin. Anong klaseng democracy yon? Anong klaseng sovereignty yon? Anong klaseng constitution yon? Kaya minsan nagtataka ako dun sa mga ibang senador. Sabi nila, hindi, gusto namin dumaan sa proseso ng ng court, yung mga warrant of arrest, para maprotektahan namin yung constitution. Hindi sila. That's disingenuous and hypocritical. Because during the time that Duterte was destroying the Constitution, what were they saying? Nothing. Ngayon, sila pontificating on sovereignty and Constitution. Okay. Okay. Sige, marami pong salamat sa inyo, Attorney Jojo Lacanilao. Thank you, sir. Thank you po. Thank Salamat you. po.